It is interesting to note that one of the imageries of the Word of God is that it is a food staple. Kung papaano ang pagkain ay nagpapalakas sa atin, bumubuhay sa atin, gayon din ang salita ng Diyos. Ito ay bumubuhay sa ating mga espiritu, bumubuhay sa ating mga kaluluwa. I want to read to you several verses in the scriptures to prove to you that the Word of God is like a food staple. For instance, in Jeremiah, in chapter 15, in verse 16, Jeremiah said, "Your words were found, and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart. For I am called by your name, O Lord, God of hosts." You can see that Jeremiah described the words of the Lord as something that he was able to consume, literally eats. That's how he saw the Word of God. That the Word of God is sustaining and nourishing to his faith. At kung papaano ang pagkain ay nagbibigay ng galak sa ating mga buhay, ganun din ang salita ng ating Panginoon. Yun din ang sinabi ni Job sa Kapitulo 23 sa talatang 12. I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my portion of food. Here, you will notice that Job preferred to consume more the Word of God than the actual literal food. Ganun katindi ang gana ni Job sa salita ng Diyos. Mas nais niya na siya'y kumain ng salita ng Diyos kaysa siya ay kumain ng pagkain na pangkatawan lamang. In Ezekiel chapter 3 verse 1, Ezekiel spoke about something similar with the experience of Jeremiah. He said to me, "Son of man, eat whatever you find here, eat this scroll and go and speak to the house of Israel." What God was telling and instructing Ezekiel was actually he must consume first the very words of God, the very commandments of God, in order for him to be able to articulate them well to the house of Israel.